Gagawa tayo ng sisig ngayon. Sisig Kapampangan. Ito yung pinagmamalaki ng Pampanga. Ang original sisig kasi, sir, ano siya? Inihaw siya. Charcoal grilled siya. Nag-umpisa kasi yun, parang ano lang crossing na tinatawag. Malapit siya sa release ng train. Actually, si Aling Lusing ang gumawa nun, nakilala yung sisig. Ito yung ginagawa niya, ginigrill na sa charcoal talaga. Naalala ko nung bata ako sa bahay ng lolo ko, mga tito ko sa baryo. Kaya kumakain kami palagi sa communal table sa may bangkong mahaba. So, sama-sama kami ng mga pinsang ko, tito, lolo. Ganun ang konsepto ng bangko. Gagawa tayo ng Java rice. Normally, sa mga silog namin, mga sizzling, Java rice siya. Ito, saffron powder, at saka food color. So, meron siyang garlic oil and yung saffron. Okay. Nag-umpisa kasi ako sa Australia nung 1999. Actually, hindi talaga ako nagluluto sa Pilipinas. Pumunta ako doon, nag-a-apply ako, gumagawa ng sandwich. Sabi niya, you know how to make a sandwich, sabi nila. Sabi ko, yeah. Alam ko namang gumawa ng peanut butter sandwich tsaka ang dami palang ingredients nung mga sandwich. May mga ham, cheese, Swiss cheese, mga ganon. Wala akong alam doon. Pumunta ako doon sa likod. Hindi ko alam ang Swiss cheese. Sabi ko, wala nang Swiss cheese. Sabi niya, I just ordered Swiss cheese. Why there's no Swiss cheese? Tapos kinuha niya, pumunta siya sa kusina. Lilabas niya. Oh, ito yung Swiss cheese, ayan, sabi niya. Oh, yan pala. So, ganun ako natuto. Nag-struggle ako na, okay, may mga herbs, iba-ibang klaseng herbs, iba-ibang sauces, iba-ibang klaseng bread. Natutuwang ko lahat yon. So, nag-start ako ng ganun. Hanggang nagkaroon ako ng opportunity na may fine dining na restaurant. Binigyan ako ng opportunity. We make everything from scratch na international cuisine. Magawa kami ng mayonnaise, pesto, ice cream. Natututuan ko yung basic ng pagluluto, grilling, sautéing, marinating. Yun ang magandang foundation ko, yung mga basic ng cooking. Doon ko nakuha. Natutuwan ko muna yung international cuisine bago talaga yung Pilipino. Ito yung technique ng ng sisig na yung tip para pumasok yung lasa. Binabagsak nila yung pag nag-cut sila, yung hindi lang hiwa na gano'n. So, para pag minarinate mo, papasok talaga yung lasa niya. Maraming pag-ibig do. Wala siyang shortcut. Talagang iihaw mo, chachap-chapin mo. Kahit wala kang passport, makakarating ka ng Angeles City dahil sa sisig na to. Pagdating sa Filipino food, marami ka nang alam sa international cuisine, sa mga technique. Parang madali na lang kasi yung panlasa mo, Pilipino pa rin eh. So, paano ba gagawin ito? Menudo, caldereta. So, ayun, nagtanong-tanong din ako sa mga nagluluto talaga ng Pilipino. Ano bang technique nito? Yun, mga tita ko dito dahil nagluluto talaga sila, mga piyestahan, mga ganon. Sanay din ako doon sa masasarap na pagkain dahil dito sa Pampanga dahil maraming pagkain na masasarap sa Pampanga. At marami, siyempre, sa YouTube. Yung natin, chicken liver. Parang dressing niya. Onions, rosin, pork seasoning, lemon tsaka calamansi juice. Konting paminta. Ayun. Nakarating ako dito sa 2009. Pagdating dito, nag-isabayan na ako sa kusin kasi parehas lang eh. Nagtrabaho ako sa mga fine dining dito. Pansit luglog ito. Yan ang palabok ng Pampanga. Ito yung chicharon. Konting tinapa flakes. Tapa, luglog.
garlic bits. So, kumporme kung anong gusto mong toppings. Sir, luglog. Nag-start tong bangko 2016. Kasi nung dumating ako dito sa Canada nung 2009, naghahanap ako ng makakainan na, halimbawa, silog na bagong luto, mga pagkain na bagong luto, lugaw, mga gano'n. Na-realize ko na, pwede kong pwede kong ilagay dito sa Toronto na mai-offer ko ng mga bagong luto. Made to order po ang ginagawa namin dito sa bangko. Wala po kaming luto na pagdating nyo, ready na. I-prep pa lang, i-ready pa lang. Marami po rito pag pumunta, siyempre naghahanap sila yung usual na turo-turo. Tapos, siyempre, makikita nila, ba't walang luto? Parang gano'n. Sabi namin, lulutuin pa lang po. So, try nila, then nagugustuhan nila, makakaiba to bagong luto. Nagilala tong bangko dahil sa ganong konsepto. Ang gagawin natin ngayon, binagoongan fried rice. Popular dito to. Onion. Binagoongan fried rice. So, may bagoong siya. Meron siyang sweet soy at konting Maggi seasoning. Sisig fried rice. Yan. Lalagdagan ko ng onion. Tapos yung sisig natin. Log. Yung rice. So, totostahin lang natin yung rice. Saka, seasoned salt. Egg sa taas. Ang style ko sa pagkain, halimbawa, Pilipino, kahit tapa lang yan. Minsan, may mga Japanese seasoning siya. Hindi siya Pilipino lang. Yung ilinalagay ko, yung suit siya dun sa lasa. Kung ano lang yung pwede siya na mag-boost yung lasa, pero hindi siya mako-compromise na Pilipino yung lasa niya. Sisig torta sinangag. Omelette siya. May tinatawag kaming golden sinangag dito na Java rice siya ng fried rice. Lahat ng ginagawa ko dito wala sa iba. Ngayon sir, dahil taga-Canada tayo, dahil malamig dito, kukumutan natin ngayon. Itong ginawa natin sisig kanina, tapos lalagyan natin siya ng chili garlic mayo, garlic sauce, at unagi sauce. Gawa tayo ng palabok ngayon na sisig. Tinapa. Yung ginawa natin sisig ulit. Yung onion. Garlic bits. At meron din po kaming available na chicharong kalabaw. So dito lang po yan sa bangko. At meron din po kaming turon halo-halo. Turon siya pero halo-halo yung laman. May saging, may langka, may ube, may buko. Meron din po kaming halo-halo. Carabao sa milk pastillas po ang ino-offer namin. So dito lang po yan sa bangko. Popular po talaga rito yung sizzling sisig. Ito na yung original na sizzling natin na sisig. Java rice siya. Ito na yung original na sisig natin. Bilang restaurant owner, noon nakala ko magluluto ka, pwede ka nang magtayo ng business na gaya ng restaurant. Sa case ko po, akala ko ready na ako sa ganun dahil kaya ko magluto. Passion naman natin pagluluto. Advice ko po sa mga gustong magtayo ng restaurant, kailangan po natin matutong business muna bago tayo magtayo talaga. I need to learn dun sa accounting, sa bookkeeping,
and marketing. So, nag-aral po ako ng business management. At yun po, natutuwa ko kung ano yung mga backbone ng business na iba-iba pala, hindi lang pagluluto. Kung line cook ka, ayun, kung ano lang sasabihin ng sa'yo, ng chef. Pag ikaw na ang head chef, ang kitchen manager, ikaw na ang pagagawa kung ano ang kailangan mong gawin. Pag ikaw na ang may-ari, ikaw na ang gagawa, ikaw ang magluluto, lahat sa'yo na.